Alas 7:24 na ang ating oras. Nakaready na si, okay na yung linya ni Sir. Okay, balikan na natin si 802nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Noel A. Vestuir. Hinggil naman sa sunod-sunod na mga deklarasyon ho, o pagsasailalim po sa SIPS C. Ito hong mga bayan at maging lalawigan dyan po naman sa area ng 802nd Brigade. Magandang umaga po, Brigadier General Noel A. Vestuir, Nick Lipana Echebare po. Live tayo dito sa ating pulso at balita sa DWWD, Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Good morning, Katropang Nick, at good morning din sa lahat ng mga nakikinig, taga-subaybay at nanonood ng inyong programang Pulso at Balita. Yes, sir. Parang ang bilis, sunod-sunod yung mga deklarasyon ng mga bayan and then ngayon lalawigan dyan po sa inyong area na isinasailalim sa SIPS condition. Yes, Katropang Nick, bahagi yan ng kampanya ng ating Task Force LCAC, mga local Task Force LCAC natin dito sa area, na ma-officially declare ang kanilang mga lugar, yung mga probinsya at mga munisipalidad na magiging stable internal peace and security condition, Katropang Nick. Katulad doon itong bayan ng Buruwen na kumbaga minsan ho itong pinamugaran, kumbaga nagsilbing taguan o parang rest and recreation ito ho mga rebelding New People's Army. So ngayon ay deklarado na bilang malaya sa impluensya nitong mga communist terrorist group. Tama po yan, Katropang Nick. Kahapon idineklara natin ang bayan ng Burawin dito sa Leyte. Ito ay isang interior na towns, isang interior na town sa gitna mismo ng Leyte. Landlocked municipality ito na napapaligiran ng iba't ibang mga municipality. Ito siya dahil nasa interior, ang kanilang mga barangays na mga nasa looban ay dating dyan nag-iikot, dyan gumagalaw ang Platon Dos ng Island Committee Lebox na kumikilos dito sa lalawigan ng Leyte, Katropang Nick. Malaking bayan ito, 77 barangays, at nadeklara na magiging peaceful ito, magiging stable internal peace and security condition. Dahil nga nasatisfy ang rigid requirements para mo madeklara ito. Wala ng presence ng wala ng violent activities na isinasagawa ang NPA diyan sa mga barangays o sa mga lugar nito. May well-established mechanisms tayo in the ground, ang ating integrated territorial defense system, at marami pang iba ng mga parameters na kailangang ma-satisfy. At diyan sa Burawin, sa 77 barangays niya na yan, walang ni isang residente ng nasa naturang bayan na naging na members pa ng active na members ng New People's Army sa kasalukuyan, Katropang Nick. So nagawa itong madeklara sapagkat ito ay collective efforts at kagustuhan ng mga kababayan natin doon sa Burawin na ayaw ng muling mapatungan, matapakan at maimpluwensyahan ang kanilang lugar nitong CPP, NPA, NDA, pati ang kanilang mga allied organizations, Katropang Nick. Tama ba ang pagkaintindi ko na ang Burawin, sir, isang first class na bayan po dyan sa lugar? Yes, Katropang Nick, ng malaking bayan ito, 77 barangays, sa interior sa part ito ng Leyte Province, kaya very strategic ito. Sa boundary nito, iba't ibang mga bayan din na kabundukan, nandyan yung ating Mount Amindawin, na kung saan dyan dati pinangalan ang command ng NPA dito sa Leyte na na-dissolve na, yung Mount Amindawin Command. So karamihan sa mga barangays na yan sa paligid ng Mount Amindawin ay kontrolado dati ng NPA na ngayon ay free na from the influence of the CPP-NPA dahil na-clear na itong mga barangays na to. At sa pamamagitan ng deklarasyon na ito isang formal at hayagang pagdeklara na ayaw na ng mga taga-Burawin na muli ay
impluensyahan ang kanilang mga barangays na nandito sa interior, Katropang Nick. Kung tutusin mo, 77 mga barangay, napakarami niya, no? Parang napakahirap i-clear doon sa influensya ng New People sa Army. Ano? At kung iisipin mo rin, parang nakakapagtaka no? Kung bakit nung mga unang panahon, ang isang first class na bayan no, magiging taguan o magiging hotbed ng mga rebelde. Yes, Katropang Nick, no? Dahil nga ang mga barangays nito na sa looban, no, medyo mahirap puntahan, no? Okay. Ngayon, no, may mga kalsada na ang mga barangays diyan, no? Yun. Yung isang nakasulok-sulukang barangay nila doon, no, na kung saan meron tayong mga tropa na nandoon, kapitbahay mo na talaga yung bundok, no, Yun. na mahirap puntahan yun, pero may kalsada, Katropang Nick, at napupuntahan din natin yun. So, madali na lang ang pag-deliver ng mga basic social services sa ating mga kababayan na dati ginagamit nilang issue, no, na walang ginagawa ang gobyerno. So ang NPA ang makakatulong sa inyo, si PNP-NDF no, makakatulong sa inyo. Ngayon ay hindi na tumatalab yung mga ganong paganda dahil yung mga barangays kahit sa looban ay makaka-access na dito sa bayan dahil sa may mga kalsada na, Katropang Nick. Tuloy-tuloy ang mga development projects na ginagawa no, ng lokal na pamahalaan ng Burawin no, sa pamumuno ni Mayor Numeron. Kaya ganito no, na-realize ng ating mga kababayan doon. No. Nakakatuwa Katropang Nick dahil yung 77 barangay captains ay nandoon mismo sa Burawin ng ating dineklara no, ang kanilang bayan. So, at present sila lahat. Ay nagmanifest no, ng kanilang buong pagsusuporta na panatilihin no, na magiging peaceful itong buong bayan ng Burawin. So nakikisa na lahat no, ang mga barangay captains at yun ang mahalaga, Katropang Nick, dahil kung ideklara mo natin ito, hindi man mag-cooperate yung ating mga communities doon sa looban, maaari pa rin silang mabalikan. No? So kahapon, buong lakas, ang 77 barangay captains na nagpahayag ng kanilang suporta sa pagdeklara nitong kanilang bayan bilang stable, internal peace and security municipality, Katropang. So, kompleto yung attendance ng 77 barangay chairman, ano? And detonto yung kanilang alkalde. Yes, Katropang Nick, no? Maliban dyan sa 7 barangay captains, nandun din yung mga iba't ibang member agencies no, ng, mula sa province at saka mga stakeholders natin na nandoon sa activity na yung kapon, Katropang Nick, na nagpapakita ng pagkakaisa no, ng ating whole of the nation approach, whole of the government approach para para ma-maintain no, na peaceful itong lugar, no. So nakakatuwa dahil nga sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lahat, no, na-clear natin yung lugar ngayon, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga services at ngayon no, ay dahil na-deklara na, ang challenge is i-maintain na yon at kasama natin sila, Katropang Nick, no. I just want to emphasize na hindi ito nangyari dahil sa kagagawa ng Philippine Army, kundi dahil sa lahat collective efforts no, ng mga taga-Burawin mismo na sila ang nanguna. At kami naman sa Philippine Army, no, kami ang aming trabaho lamang ay tiyakin no, na ma-secure sila at ma-isolate ang mga communities doon sa mga armado no, na New People's Army, Katropang Nick. And para ideklara ka sa ilalim po ng SIPC, so ng Municipal Peace and Order Council, ng mga miyembro nito, ibig sabihin for at least 1 year, walang anumang mga atrocities ang communist terrorist group na nangyari, no? Yes, tama yun, Katropang Nick. At dyan sa Burawin, no, mga hindi lang 1 year, no, mahigit siguro 1 year, 2 years, or even 3 years, no, kasi nandito na ako, wala naman kaming na-record, no, na mga violent activities or atrocities na isinasagawa ang New People's Army dyan, no. Nag-attempt sila na papasok uli. Bumalik, pero nga, natutuntunan ng ating tropa ang kanilang mga pinagtataguan. No? May mga kampo na natuntun doon sa interior ng mga barangays no? Na abandoned na nila dahil nga patuloy naman no, ang pagkakandak natin ng pagsasagawa ng operations ng mga tropa natin no, ng 93rd IB at saka 14th IB doon sa ground. Kaya yun, tuloy-tuloy na-isolate natin sila doon sa barangay. At nangyayari yun dahil na tinuturo na sila, pati yung mga katago nilang mga iniimbak na pagkain, yung iba dyan, mga armas, no, tinuturo na ng nakakaalam na dati nilang mga
mass base, no, yung mga organisadong masa nila sa barangay, Katropang Nick. So, ibig sabihin talaga may mga attempt pa rin, ano, nagbabaka sakali, kaya lang nabibigo, hindi na nagkakaroon ng pagkakataon kasi yun ang kagandahan pagka mismong ang taong bayan na yun talagang namulat sa katotohanan. So, wala na talagang leeway itong kabilang grupo para muli pang mag-recover doon ho sa nawalang suporta nila ng masa, ano? Yes, Katropang Nick, no, yung kanilang attempt na nakikita nga namin sa ngayon, no, is hindi naman na sila makaka-recover, makapag-contact doon sa mga kababayan natin. Yun nga, dahil nalalaman natin. So yung kanilang kampo doon na medyo sa loob-looban na, yung survival mode na nga nila na doon na lang sila magtatago kasi mahirap nga pupuntahan. Bagamat mahirap puntahan, no, kailangan pang lakarin ng mga ilang oras, no, ng ating mga tropa. Dahil nga sa tinuturo ng ating mga kababayan, talagang natutuntun ito, Katropang Nick. So, yun nga, di ba, kung ang analogy natin dati ay isang para silang mga ligaw na ibon na lumilipad na maghanap ng madadapuan, sa pamamagitan ng pakikiisa ng mga kababayan natin doon, nahirapan sila no, na dumapo at nagiging vulnerable sila, no, leaving them no choice, kundi tugunan no, ang ating panawagan na bumalik sila. Tahakin na lang nila ang mapayapang landas, no, at samahan na nila ang kanilang pamilya. So yun yung gusto nating mangyayari para maisipan nila, ma-realize nila na walang kabuluhan nilang pagkakahirap doon, na hindi naman sila mananalo. Samantalang may oportunidad, no, na naghintay sa kanila dito sa baba, na tutulungan naman natin, no, ng lalong-lalo na ng gobyerno, ng Task Force LCAC natin, Katropang Nick. I see. So ngayon po na official na deklarado, no, bilang insurgency free itong Brawen. So actually hindi naman diyan matatapos ang inyong tungkulin, ano, kundi posibleng mas maging challenging yung mga susunod. So yan ang tatanong ko ngayon, ano ho ang mga susunod na hakbang ng ating brigade with the LGUs and other stakeholders natin? Yes, Katropang Nick, no? Yun yung tama yung sinasabi nyo na mas malaki ang challenge dito ngayon sa ngayong sitwasyon na nadeklara na nating stable internal peace and security condition ang isang lugar, no? Ang challenge diyan is paano nating mapanatiling peaceful ito, no? So, back to zero ang NPA kung talagang papasok sila diyan dahil hindi na kanila yung mga barangay, pero nakalamang na tayo, no, dahil peaceful na nga yung lugar, no? So, yung mga issues, no, na mga kanilang in-exploit para ma-radicalize, makapagpaganda, makapagtanim ng galit doon sa mga kababayan natin para kanilang maorganisa, ma-recruit at magiging kakampi, ay yun ang priority na tutugunan, no, ng ating Task Force LCAC sa pamumuno mismo, no, ng ating lokal na pamahalaan diyan sa lugar. So ang Philippine Army patuloy na magsuporta niyan, patuloy silang isi-secure at dadalhin ang mga serbisyo doon sa mga lugar para maramdaman talaga ng ating mga kababayan ang presence ng government, ang mga tulong na ginagawa ng gobyerno sa kanila na makakamta nila, no, dahil peaceful ang lugar, no. So lahat ng mga issues na yan, lahat ng mga problema nila hindi man matutugunan in one time, pero tuloy-tuloy na tinutugunan, no, at ina-address ng ating gobyerno, Katropang Nick. Oo. And maliban ho dyan sa bayan ng Burawen, ito naman, lalawigan naman ito, no? Itong Biliran, dyan sa Eastern Visayas na dinalawan pa ho ng mga matataas na opisyal natin. Ano, actually, nakita ko, andun si Undersecretary at NTF LCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. Ano, na nagbigay ho ng kanyang mensahe dun sa official declaration po bilang SIPC ng Biliran. Yes, Katropang Nick, yung Biliran province naman, noong September 11, no, the other day, buong probinsya mismo ang nag-declare, kasama ang kanyang 8 municipalities, no. So maliit lang naman na probinsya itong Biliran, no, island province ito. Buong probinsya ang na-declare kasi yung based on our record, for 16 years, wala nang violent activities dyan sa area ng Biliran naman, Katropang Nick, no.
Ang latest lang diyan na kung saan may influensya pa ang CPP, NPA, NDF noong nagkaroon ng bagyong Yolanda noong 2013 na kung saan kanilang inorganisa ang mga apektado ng Yolanda at tinawag nilang People Surge Alliance, no? Na kung saan sinasabi nila na tutulungan nila itong mga kababayan nating nasalanta, no? Pero yun pala ay ginamit lamang nila na sa kanilang mga propaganda, no, sa kanilang mga donation drive, no, na hindi naman nakinabang itong mga kababayan natin. Marami silang naorganisa diyan sa probinsya ng Bilira, no. Mga more than 8,000 members ng People's Surge Alliance na yun, nung nalaman natin, identify kung sino yung mga nag-organisa sa kanila, na mga kadre din talaga nasa ng kaliwa. CPP-NPA na nasa white area. Pero so ngayon, doon nila na-realize na sila ay ginamit lamang, hindi naman sila binigyan ng tulong. So, nag-withdraw sila ng support doon sa organisasyon na yon at yun, nakikiisa na sila din sa atin, nagiging people's organization diyan sa probinsya ng Biliran, sa mga municipalities at tinutulungan, no, ng ating mga local task force LCAC doon sa probinsya. So, yun lang ang sa Biliran and yun, sa partiklaran nila, yun, kagaya ng epekto nitong mga ibang nag-declare, they are openly sending a statement, no, that yung CPP, NPA, NDF and its allied organizations are no longer welcome dito sa probinsya. At yun, hindi na nila tatanggapin, hindi na nila papayagan na makaapak muli ang NPA dyan sa kanilang lugar, Katropang Nick. Pero yung People's Surge Alliance na yun, wala na yun ngayon, di ba? Buwag na rin. Nabuwag na natin yan, yung mga members nila, Katropang Nick, no? Nandiyan pa rin, pero sinusupervise na ito at tinutulungan ng mga lokal na pamahalaan doon sa mga municipalities ng Biliran, no? May provincial federation sila ng organization na kung saan dati, no, nag-conduct pa tayo ng mga training diyan, yung TESDA, may mga livelihood programs din na binigay sa kanila. Dahil nga, ito sila kahit medyo matagal na, ay apektado ito ng Yolanda na hindi natutulungan ng grupo, no, ng CPP-NPA, NDF na white areas nila, no, na tinawag nilang People Surge Alliance, no. So yun, ginagamit-gamit sa rally tuwing anibersaryo ng Yolanda, mga ganon. Tapos may mga donation drive sila, no, at ayon nga doon sa mga dating NPA na kasama na rin natin, no, may mga nakukuha sila ng mga donations, no, from other countries, no, sa Europe, no. Pero yun nga, nung tanungin mo ang mga membro, wala naman silang natanggap. Hindi naman sila nakinabang, hindi mo lang napayo sa kanilang bahay for matagal na, no, nang ganun. So na-realize nila na talagang ginagamit sila, lalong-lalo na yung gumawa noon sa kanila na si PNP, NDF, white area operator, ay siya na nagsabi na naloko namin kayo. Parang gano'n na Katropang Nick. So, ibig sabihin, yung People's Search Alliance na yan, so paano ho nag-umpisa na, yan ba mismong mga miyembro nila ang nag-confess sa inyo na, parang nai-scam sila, no, nung mga organizer nito at ma-realize nila na yan ay mga kaliwa or mismong yung mga tropa ho natin na ang nakadiskubre nung mga gawain yan nitong organizers ng People's Search Alliance. Kasi kung tutusin mo, yung mga time na yan, dahil galing sa Yolanda, pero parang mahirap paliwanagan yung mga biktima kasi siyempre ang damdamin yan is yung nangyari sa kanilang sakuna. Ano? Yes, Katropang Nick, ang doon is nakikita natin at na-research din ng tropa natin kung ano itong grupo na to. So tiningnan natin, no? Yung nga, dahil sa kinikilala natin ang karapatan ng mamamayan para mag-organisa, no, na granted yan, no, sa ating mga batas, sa ating na they have the right for peaceful assembly, for their to mapayag ang kanilang mga grievances. Tiningnan natin yan. So nung nandoon tayo sa Biliran, no, may tropa tayong dineploy doon, nakikita natin na ito pala sila. So pinakausap natin, at hindi natin sila tinuturing na kalaban, kundi inaalam kung bakit sila sumali sa ganong organisasyon. Hanggang sa yung mga nag-organisa sa kanila, yun sila na yun yung nakukuha na natin nakakausap. So nag-dialogue tayo doon, nalalaman natin nalalaman natin na pag-organisa sa kanila, siningil sila ng tag 50 pesos para sa ID.
hindi sila, ilan lang ang may ID. Sa 8,000 members, 8,000 plus members, malaki-laking halaga yun na katropang Nick na hindi naman Mm. ilan lang may ID. Mhm. Ang kanila pang ginawa, nung inorganisa yun, pinangakuan sila na bibigyan ng tagpa 5,000 pesos galing sa DSWD ng mga nag-organisa sa kanila. So Oho. may nakatanggap na ilan, karamihan walang natanggap. So yun Mm. yung nag-motivate sa kanila para sumali doon dahil may tutulong. Mm. May matatanggap silang tulong. So dahil wala Mm. nang natatanggap, yun, panay rally pagka may mga ano. So actually lumipas na ang panahon, no? Kasi 2013 pa yung Yolanda. 2020, 2021 na namin na nakausap lahat ito at yun Oo. na sila mismo ay nag-withdraw ng support. Pero yun, every time na anniversary ng Yolanda, panay ang rally nila. So Yan nakikita nga. nila ginagamit talaga sila katropang Nick. So So talagang ngayon, dahil talaga naman kailangan tulungan ito, oo. hindi nagpabaya ang ating gobyerno. Mhm. Nandyan pa rin ang kanilang organisasyon, no, na tinawag nating Integrated Peace and Development Workers Association. Oho. Na yun nga, no, inorganize ng natin into a people's organization kasama ang mga Municipal Task Force LCAC, nagkaroon ng mga training ng livelihood at ngayon no ay nandiyan pa rin ang kanilang organisasyon no na patuloy na tinutulungan ng lokal na pamahalaan ng mga municipalities doon sa Biliran, katropang Nick. At least iba na ang kuwan nito, meron na silang malinaw na kumbaga yung purpose ano nung bagong organisasyon na yan. Kaya talagang kawawa no, mantakin mo biktima ka na ng napakalaking kalamidad yung Yolanda pagkatapos gagamitin ka pa para pagkakitaan ano nitong mga kaliwa. Talagang dito sila magaling no, andiyan ang expertise nila eh. Tama po yan, katropang Nick. No? Kaya nga sabi namin dun sa mga kababayan natin no, na naging member nila dati, hindi namin kayo tinuturing na kaway, hindi namin kayo sinisisi. Kasi sino ba naman ang hindi sasali sa organisasyon na sa tingin mo ay makakatulong sa iyo, lalong-lalo na't naging biktima ka? Totoo. Pero talaga bang tinutulungan kayo? Yun lang ang tanong Yun ang namin. tanong. So hindi naman sila natutulungan. No? Dito tayo sa pwede kayong matutulungan. Nandiyan pa rin yung organisasyon ninyo. Ngayon, saan kayo lalapit na makakatulong? Yun, tinulungan sila ng TESDA, may training sila doon ng may mga kababuyan, manukan, yung mga ganun pala, mga skills training, no? So doon, may mga kooperatiba na sila. And yun nga, tuloy-tuloy na ginagawa yan no, ng lokal na pamahalaan doon sa Biliran, katropang Nick. So ang Biliran, bagamat sabi mo nga medyo maliit na lalawigan lang ito, pero ito yung unang ano, so hindi nakapagtataka na maging unang lalawigan po na ideklara dyan sa Eastern Visayas bilang sa ilalim ng SIPC. Yes, katropang Nick, no, yung dahil kagaya ng sinabi natin, matagal-tagal ng peaceful naman itong Biliran. Biliran, no? So, ang Biliran ang pinakauna-unang probinsya dito sa Region 8 Oo. na nagdeklara ng SIPC out of the 6 provinces dito sa Region 8, pang-10 sa 16 provinces sa buong region, buong Visayas, no, that includes Region 6 and Region 7, at ika-25 sa buong Pilipinas sa out of 82 provinces all over the country, no. So I just want to emphasize this, katropang Nick, no, na bagamat ang ibang mga area sa buong Pilipinas ay peaceful, kailangan mo nang i-satisfy ang rigid requirements no para ma-consider na stable internal peace and security condition nga itong mga lugar, no, ang lalawigan o kaya yung mga municipalities natin, katropang Nick, no. So it is an indication no na sa area natin ay na unti-unti nating na-attain ang kapayapaan talaga dahil nga sa pamamagitan nitong pag-declare yun ay magpapatunay na peaceful na ang isang lugar, no. And ito sabihin ko na lang, katropang Nick, Sige. sa buong area ng 2nd Brigade, no, meron na tayong isang probinsya, yun nga, ang Biliran, at 33 municipalities, no, sa buong area, sa Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, at saka 8 doon sa Biliran, katropang Nick. Sunod-sunod yan, ano, kasi nakikita ko, monitor ko pagka meron mga declaration ng ganyang SIPC, so talagang pinapalo namin yung mga ganyang activities, ano.
And dito sa area mo, ang dami na nga, ano, yung, although binanggit mo nga, ano, pero ilan pa yung ano pa yung mga susunod? Ilan pa yung mga natitira dyan na kumbaga yung tipong ito, soon to be na ideklara para SIPSI or meron pa bang ilang mga lugar na talagang binabantayan kayo? Yes, Katropang Nick, bali, generally, no, marami na tayong pwedeng i-declare dito na area dahil nga nasatisfy yung requirements pero hindi man natin kayang i-declare ito in one time, no, kasi kailangan pa nating tiyakin, no, at may mga requirements talaga ito na documentary requirements May like basis yung kasi yan. Oo. resolution at saka kailangan makausap natin lahat ng mga barangay captains para makuha natin ang kanilang commitment, no, na pag declare natin ito wala nang atrasan ito. Kailangang paninindigan natin ito. Kailangang i-maintain natin ito. So we are not just declaring this for the purpose doon sa paper, kundi we are making sure, no, na everybody o lahat sila doon na mga kasama na rin tayo ay in unison para i-declare ito dahil kailangan natin itong paninindigan after na na-declare natin. So marami na dito yung still we are working and yun nga tama yung sinasabi mo na isunod-sunod natin yan na Katropang Nick. May ilan lang na mga areas, no, na nandyan pag gumagalaw ang NPA. So paliitin natin yung lugar na kanilang ginagalawan. May mga municipalities na kung saan may mga active may mga residente sila, no, na active members pa ng NPA na tinatrabaho na pababain na lang, no? Pag bumaba na yan, wala nang armado, wala nang reason para hindi natin ma-declare at wala nang katatakutan ng ating mga kababayan dahil wala nang paggagambala sa kapayapaan na kanilang na atin ang dineclare noon, no? So yun, sabay-sabay natin ginagawa yung mga efforts na ganon para ma-attain talaga natin ang actual sa ground na pinaka-ideal kasi, no, wala nang NPA talaga sa ground para ma-declare natin. So, may natitira pang ilan dito sa mga areas natin sa looban, Katropang Nick. So kumbaga, yung sa ibang mga lugar, parang ang inaantay na lang natin yung formalidad na deklarasyon itong SIPSI. So yes, ito na siguro yung yung resulta, kumbaga parang inaanin na ninyo yung mga yung effort ninyo na pag nung ma-tap ninyo yung mga relatives and families ng mga remnants ng mga rebels as well as yung mga former rebels natin, yung friends rescued natin. So naging maganda yung impact na mas mukhang napabiliso yung inyong encouragement doon sa mga iba pa para magbalik loob, pati yung mga nakatago nilang armas na ituturo sa inyo at nare-recover yung mga ibinaon nilang armas doon. So parang yan yung naging isa sa mga pundasyon na magsunod-sunod yung yung pagkakadeklara bilang SIPSI ng mga bayan and lalawigan diyan po sa inyong area. Yes, Katropang Nick, no, pero hindi lang ito efforts ng Philippine Army, kundi ang pinaka-reason dito is yung realization ng mga kababayan natin, no, yung mga local leaders natin, na para ma-attain natin na magiging peaceful ang isang lugar, yung pagkakaisa talaga natin, no. So yun, nararamdaman naman nila yan sa ground, no, dahil wala nangang karahasan na isinagawa itong NPA. Minimal na ang kanilang presence sa barangay, na di kagaya dati na sa barangay mismo, sa barangay hall, papasok yung NPA dyan, kausapin yung mga tao. Hindi na nangyayari yan. Doon sila sa sitio, yung mga may mga uma lang doon, yung may mga lupain doon, may mga taniman doon sa mga liblib na lugar na sa sitio, yun yung kinakausap nila. Yun lang yung kinukontak, yun lang humihingi, doon sila humingi ng pagkain, nagpapabili ng gamot. So kumbaga talagang hindi na sila ganun ka-influential. So nangyayari yan because sa pagkakaisa ng lahat. No? So nung na-realize ito ng ating mga kababayan, ito na tuloy-tuloy na. Kasama na doon yung pagtulong ng kanilang pamilya at iba pang mga binanggit mo kanina, Katropang Nick. So kami sa Philippine Army, nakikiisa lang kami dyan. Hindi namin kaya ito kung wala talaga yung mga kababayan natin, Katropang Nick. Pero siyempre na yan nanggagaling doon sa mga inisyatiba ninyo, no? Hanggang sa doon sa mga stakeholders ninyo and other government
agencies na nakakatulong ninyo plus yung komunidad. Ang nakakatuwa ngayon na kapag ayan, nagkakausap tayo at yung maging yung iba pang mga brigade commander and battalion commanders po ng Philippine Army, more on community community service na ho ang napag-uusapan, yung mga sustainable development program na ngayon. Katulad nga nung nabanggit mo kanina, ang biliran, eto na, may mga karsada na. So, parang eto na yung ngayon ang nagiging sentro ngayon is yung naging, like yung Barangay Development Program ng NTF-ELCAC na isa ho sa nagpatibay sa commitment ng ating gobyerno para malinis at maibalik itong mga komunidad na ito sa isang mapayapa at maunlad na barangay or kung bayan man yan or lalawigan man, ano? Yes, Katropang Nick, dahil nga nakaplano naman lahat yung mga na yan. So kung talagang marami pang kalaban, more on combat tayo dyan. Pero dahil kukunti naman yung kalaban. So iba-iba naman ngayon yung ginagawa natin. At yung nga, focus tayo doon sa mga serbisyo, no, mga development projects, mga livelihood, at saka lahat na serbisyo na maaaring ibibigay doon sa mga kababayan natin sa mga lugar na yan na dati nilang hawak. At saka isa pa malaki may tutulong sa inyo kasi si Speaker Romualdez ng House of Representatives merong pangako dito sa NTF-ELCAC na kumbaga mas popondohan nila ang NTF-ELCAC para maipagpatuloy yung mga barangay development program nito, which is magiging parang tie-up kayo doon sa mga komunidad sa inyong area, itong NTF-ELCAC. Yes, Katropang Nick, no, ang impact niyan ay maramdaman talaga ng ating kababayan at mahalaga yan para ma-sustain nga natin, no, ang peaceful environment, no. Kaya nga nagiging peaceful, papasok yung mga development at yung mga pundo na yan na nakalaan para sa ika-develop, lalong-lalo na sa mga barangays natin, ay malaking bagay yan, no, para mapanatili natin na magiging peaceful ang lugar. And that is very welcome by our people dito sa ground, Katropang Nick. I see. Meron pa ba kayong gusto, sir, na iparating sa inyong mga nasasakupan sa mga LGUs natin and sa mga communities para ho dito sa patuloy na tagumpay ng inyong kampanya para ho sa peaceful status ng buong area nitong 802nd Brigade? Yes, Katropang Nick, no? Gusto ko lang pasalamatan ang Provincial Task Force ELCAC, no, ng probinsya ng Biliran sa pamumuno ni Governor Espina, pati na rin yung 8 mga mayors doon na nakikisa na ideklara ang kanilang probinsya na stable internal peace and security condition noong the other day, noong September 11. Pati na rin dito sa Municipality of Borawen, Leyte, no, sa pamumuno ni Mayor Rino Meron, no, sa kanilang firm resolve, no, na i-declare itong kanilang lugar. So sa mga iba pang mga areas, no, mga kababayan natin dito sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar at saka Samar provinces, no, we are still working na magiging madeklara din ang inyong lugar. Pero ngayon, no, aside from the groundworks and paperworks, our troops on the ground, no, are still there para talagang panatili na ma-secure ang ating mga kababayan, no. So again, no, I would like also to acknowledge, no, yung mga battalions under ng 2nd Brigade, no, na patuloy, no, na nagtatrabaho sa ground para mapanatili na magiging peaceful ang ating area. Ang 14th IB dito sa southern part ng Leyte Island, ang 93rd IB sa northern part ng Leyte, kasama na ang Biliran, ang 78th IB sa Eastern Samar, at saka 63rd IB sa part ng Western Samar. No, again, no, Katropang Nick, maraming salamat, no, sa time na ibinigay nyo sa amin. Yes, sir. And parang sa laki ng accomplishment mo, sir, parang pang 2-star na accomplishment mo. Kape, Katropang Nick. Maraming salamat, sir, and mag-iingat po kayo. Yan po ang ating si Brigadier General Noel A. Bastuir, ang commander po ng 802nd Infantry Brigade sa ilalim yan ng 8th Infantry Division ng ating pong Philippine Army. Sunod-sunod doon yung pagkakadeklara ng SIPC doon sa kanilang area. No?
from bayan, municipality, and then ngayon lalawigan na. Ano talagang ano na kumbaga level up.